Ang huling video ay nagtapos sa mga robotic na ibon na nagnakaw ng mga meteorite na gagamitin sana para lumikha ng ulap na magpapahina sa signal ng artificial na intelihensya na kumokontrol sa mga makina. Sila ay ganap na nasira. Nang mukhang may pag-asa na matapos ang digmaan laban sa mga makina, biglang nagkalasog-lasog ang plano. Ang ideya nila ay ipakalat ang lahat ng alikabok ng meteorite sa hangin upang lumikha ng ulap na magpapahina sa signal ng barkong Tai Chi, ang artificial na intelihensya. Pero ngayon, hindi na ito mangyayari. Si 2003, o ibig sabihin, si Hill, ay tila may iniisip. Ang ilaw sa kanyang visor ay patuloy na nagbabago ng liwanag, tila may ipinoproseso siya. Inaalala niya ang sinabi ng kanyang guro na ang pinakamalaking bentahe ng alikabok ng meteorite ay kahit kaunting bahagi nito ay maaaring sapat na upang makaapekto sa signal sa paligid. Sa tulong ng mga amplifier, maaring mapalawak ang impluensya ng ulap. Huwag kang mag-alala. May pag-asa pa tayo, sabi ng maliit na robot. Nagsimula si Hill na magtayo ng isang bagay. Humiling siya ng mga kinakailangang materyales at dinala ito ng koponan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw siya na may dalang isa sa mga mist amplifier. Sabi ni Hill, dahil sa hindi pabor na mga kondisyon, hindi perpekto ang amplifier. Ginawa niya ito sa kung ano ang mayroon siya, at ipinakita niya ang kasangkapan na kailangan upang mapaganya ito, isang mikropono. Nagpakita ng kasiyahan si Howard at sinabi sa kanila na subukan na ito. Ilang sandali ang lumipas, at sila ay nasa labas na ng kanlungan. Oras na upang subukan ang bagay na ginawa ng robot. May mga galit na hayop na papalapit sa kanila, handang patayin siya. Naging tensyonado si Howard, pero bigla siyang sumigaw sa mikropono, pinalalakas ang kanyang boses. Ang alon ng tunog ay kumalat ng mabilis, at ang mga hayop na galit at sumasalakay sa kanila ay biglang nagbago ng ugali. Huminto sila ng tuluyan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ay tahimik. Hanggang sa, ang mga hayop ay tila nawalan ng pagiging mapusok, hindi lamang bumalik sa normal kundi naging napakamaamo, na parang nagpapasalamat. Sila ay nagdiwang. Naging matagumpay ang plano ni Hill. Ngayon, may pag-asa na sila. Ilang sandali pa, ang robot ay gumagawa ng PowerPoint presentation kung paano gumagana ang amplifier. Pinalalakas ng amplifier ang mga katangian ng alikabok ng meteorite. Ang ulap na ginawa ng alikabok ay maaaring umabot ng 10 metro. Sabi ni Howard na ang kanilang layunin ay una ay isakatuparan ang plano ng ulap at pabagsakin ang mga robot na nagpoprotekta sa pangunahing kanlungan kung saan naroon ang artificial na intelihensyang Tai Chi. Pagkatapos, pumasok doon at pabagsakin ito mula sa loob. Isang problema lang. Walang makakapagpatakbo ng amplifier ng matagal dahil gumagamit ito ng alon ng tunog at ang tao ay kailangang may control sa kanilang vocal cords at paghinga. Hey! Subukan ko, sabi ng maliit na robot. Iniisip nila kung paano ang maliit na robot na ito, na may boses na ginagamit sa isang sobrang lakas na amplifier, ay magpapasabog ng tainga ng lahat. Tahimik ang lahat, naghahanap ng solusyon sa problemang ito, nang biglang ang solusyon ay pumasok sa silid. Hinahanap ni Sonny si Howard. Tinanong siya ng mga tao kung may sakit ba siya, pero maayos lang siya. Naramdaman niya lang na nahihilo siya ng. Kumain siya ng wafer, pero iyon lang. Nang makita siya ni Howard, alam na niya ang gagawin. Hindi niya maintindihan noong una, pero ilang sandali pa, naroon siya sa harap ng mga galit na hayop. Handa na ang amplifier, at tila handa na rin si Sonny. Sinimulan niya ang kanyang palabas. Hindi lang kumakanta ang babae, kundi pati sumasayaw sa pinakasikat na kanta ng Hot Hot Dolls. Ang hit na, Don't Funk With My Heart. Ang kanyang boses ay pinalalakas, pero tila komportableng-komportable ang babae rito. Kumakanta siya ng perpekto habang ginagawa ang mga galaw ng sayaw. Di nagtagal, nakalimutan na niyang nasaan siya at inisip na nasa isang malaking entablado siya sa isang palabas ng Hot Hot Dolls. Ang tunog na nagmumula sa amplifier ay naglalabas ng malalakas na alon na, kapag tumamas sa mga hayop, pinalalaya sila mula sa impluensya ng AI Tai Chi. Hindi lang nawala ang pagiging marahas ng mga hayop kundi nagsimulang sumayaw rin sa mga kanta ng Hot Hot Dolls. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Hill. Si Sonny ay kahanga-hanga. Kumakanta siya ng 1 oras ng tuloy-tuloy at hindi pa tumitigil. Ninisi siya ni Sonny at sinabing siya ay isang propesyonal na mang-aawit. Kaya niyang gawin ito buong araw, o kahit man lang 2 oras. Nagdiwang na ang mga tao sa kanlungan, hindi lang dahil may lahat ng posibilidad na magtagumpay ang kanilang plano. Pero dahil tila puro lalaki ang nandoon, at matagal na yata silang hindi nakakakita ng babae. Binigyan siya ng thumbs up ni Howard at sinabing magaling talaga siya rito.
Tiningnan ng babae ang masasayang tao na nagdiriwang at nagtanong kung talagang magaling ba ang kanyang pagtatanghal. Kapag nagsimula ng kumanta si Sonny, nagiging ibang tao siya. Nawawala ang kanyang pagkahiya at nagiging isang tunay na idolo. Tiningnan ng babae si Howard na pinapanood siya at nginisyon ito. Ang mga lalaki ay humanga na. At pati siya, na nahuli ng hindi handa, ay nakaramdam ng konting hiya. Kaya, makalipas ang ilang sandali at naayos na ang lahat, nakita natin ang base militar na nasakop ng artificial na intelihensyang Tai Chi. At ang koponan ng Nebula Kanlungan na handa na. Handa na rin si Howard. Oras na upang simulan ang Mist Plan. Ang hukbong tao, kung maaari mo itong tawaging ganoon dahil parang tropa o eskadron lang ito, ay nasa harap na ng kanlungan, hinihintay lang ang utos na magsimula. At binigay na ang utos. Mukhang kakaibang walang tao sa kanlungan. Walang mga sentinel o kahit ano. Wala ni isang bagay na nagpoprotekta sa pasukan, pero impresyon lang ito dahil sa langit, may ilang ibon na lumilipad. Samantala, naghanda na ang mga sundalo ng lihim na sandata. Hindi lang isa kundi 4 ng mga amplifier na ginawa ni Hill ang inilagay nila at literal na nagtayo ng isang entablado sa harap ng pasukan ng kanlungang AI Tai Chi. Sa gitna ng entablado ay si Sonny. Siya ang magiging bituin ng palabas na ito. Hindi nagtagal para ang mga ibon, na siyang mga mata ng AI, ay nagdala ng mga hayop-makina na nakakalat upang ipagtanggol ang pasukan ng kanlungan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Sonny nang makita niya ang eksenang ito, pero alam na ng mga sundalo ang kanilang gagawin. Kailangan nilang protektahan si Sonny mula sa mga hayop sa lahat ng paraan. Pinaputukan nila ang mga galit na hayop na patuloy na dumarating sa kanila na parang totoong mga hayop sa dugo. May ilan na bumagsak at naiwanan, pero marami pa rin ang patuloy na sumusugod sa mga sundalong tao. Nagyelo si Sonny sa harap ng labanan na ito, na mas malala kaysa sa anumang naranasan niya. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang trainer na kung gaano kalaki at kahalaga ang palabas na kanyang ginagawa. Dapat siyang maging handa at tiwala, dahil kahit anong maliit na pagkakamali sa ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng sakuna, lalo na para sa kanya na madaling matakot, kailangan niyang manatiling kalmado at kumpiyansa. Pagkatapos maalala ang mga salitang iyon, huminga ng malalim si Sonny at sinabi sa sarili na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay sinimulan na niya ang kanyang palabas. Si Howard ay nasa gitna ng labanan kasama ang koponan. Isang huling tingin ang ibinigay ni Sonny sa kanya. Sa sandaling iyon, isang oso ang nagsimulang lumunin ng buhay ang isa sa mga sundalo, na sumigaw ng desperado. Ngunit hindi pwedeng magpa-distract si Sonny. Patuloy siyang nag-perform sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga sound waves na inilalabas ng mga amplifiers ay nagsimulang mag-resonate sa lahat ng direksyon. Ang resonance na ito ay sa paanuman nakaabala sa signal na inilalabas ng Tai Chi Artificial Intelligence na nagkokontrol sa mga halimaw, at sila ay naging kalmado. Para bang na-hypnotize sila ng boses ni Sonny na lumalabas sa mga amplifiers. Hindi lang iyon, habang nagpapatuloy si Sonny sa kanyang palabas, ang ilan sa mga hayop ay nagsimulang sundan ang kanyang mga galaw. Hindi nagtagal, ang digmaan ay naging isang palabas para sa mga mabangis na hayop. Oo, mga kaibigan, ang pag-ibig ang nagwagi. Sumigaw si Howard sa tropa na ito na ang kanilang pagkakataon. Panahon na para pabagsakin ang Tai Chi AI, at handa na ang mga sundalo na sumunod sa kanya. Habang patuloy na kumakanta si Sonny ng kanyang mga kanta, patuloy silang sumusulong papunta sa kanlungan. Lubos nang naaabsorb ang babae sa musika, nakapikit ang kanyang mga mata, iniisip na nasa isang masikip na Hot Dolls show siya, halos naririnig ang sigaw ng mga tao. Dumating sina Howard at 2003, ibig sabihin, si Hill, sa tila pangunahing control room ng Tai Chi Artificial Intelligence. Sinabi ni Howard sa kanila na sumulong, ngunit sa sandaling iyon, isang matalim na ugong. Nagsimula ang ugong sa loob ng kanyang ulo, para bang ini-invade ang kanyang isipan. Sumakit ng matindi ang kanyang ulo, at dahan-dahan siyang nawawala ng malay, hanggang sa tumigil ang ugong, at nanambalik ang malay ni Howard. Ngunit nasa ibang lugar na siya. May nangyari. Sa harap niya ay isang babaeng nakasuot ng pangkasal. Ang babaeng ito ay may suot na magandang mahabang damit. Nang siya ay lumingon, nakita niya na si Sharon iyon. Nagsimulang lumabas ang mga boses ng mga tao, at napagtanto ni Howard na nasa gitna siya ng isang kasal. At ang bride ay walang iba kundi si Sharon. Ngunit ang groom, well, ang groom ay ibang lalaki. Mula sa litrato, ito ay isang taong hindi kilala ni Howard. Tinitigan siya ng bida ng ilang sandali nang walang sinasabi, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Ngunit pagkatapos, nagsalita si Sharon sa kanya. Sinabi ni Sharon na tiyak na kinamumuhian siya ni Howard. Nanatiling tahimik si Howard.
Napakabago ng sitwasyon na ito. Nasa dulo na ng dila niya ang mga salita, ngunit hindi niya masabi ang mga ito. Akala niya na sa sandaling makita niya ito, direkta niyang itatanong kung bakit siya iniwan ng walang paalam. Ngunit nang makita niya ito at makita ang ekspresyon sa mukha nito, hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung totoo ba ito o bahagi ng isang panaginip. Sinabi ni Sharon na pwede niya itong sisihin, kamuhian siya. Tinanggap niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng lahat, kasalanan niya iyon. Patuloy na tinitigan siya ni Howard nang walang sinasabi hanggang sa tanungin niya kung bakit siya iniwan. Lumingon si Sharon at tumingin sa kanya na may ekspresyon ng kalungkutan, para bang sinasabi ng kanyang mga mata na wala siyang ibang pagpipilian. Nagsimula siyang magsabi na dahil. Ngunit sa sandaling iyon, isang taong lumapit, sinasabi na dahil hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Ito ang groom. Lumapit siya kay Sharon, tinatanong kung paano ang isang katulad niya ay maaaring maging karapat-dapat sa isang babae na katulad niya. Pagkatapos, hinailan niya ito papalapit. Sinabi niya kay Howard na alam niyang hindi karapat-dapat si Howard na makasama ang isang babae na katulad niya at palagi niyang alam na hindi sila tatagal na magkasama. Kaya bakit patuloy na hinahabol ni Howard si Sharon? Sinabi ng groom na ipinangako na si Sharon sa kanya bago pa man niya ito nakilala. Tila nasuntok si Howard sa narinig. Nagsimula niyang maalala ang mga karanasang naranasan nila. Lahat ba iyon ay peke? Hinawakan ng lalaki ang baba ni Sharon at sinabi, "Mahal, noong malapit ng mabangkarot ang iyong kumpanya, lumapit ka sa aking pamilya na humihingi ng kayamanan namin. Kung wala ako, sa tingin mo magiging ganito ka ba kaganda? Mayaman, at makapangyarihan na babae na tulad mo ngayon. Isang birtod ang maging mapagpasalamat sa mga tumulong sa iyo, hindi ba?" Pasulyap na tumingin si Sharon kay Howard at sinabi, "Pasensya na." Nagsimulang mag-init ang dugo ni Howard. Nagsimula siyang magalit sa lahat ng ito. Sinabi ng lalaki na darating na ang mga bisita. Panahon na para sila ay salubungin. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga bisita sa hall. Sinabi ng groom na dumating na ang pinakamahalagang bisita. Nagsimulang lumapit ito at hindi makapaniwala si Howard nang makita na si Sabrina ito. Kasing ganda pa rin tulad ng dati, nakasuot ng isang pulang body-hugging na damit. Napatitig sa kanya si Howard, hindi makapagsalita. Para bang lumulutang si Sabrina papunta sa kanya na parang sa isang panaginip. Direktang tumingin siya sa mga mata nito at pinanood ni Sharon ang lahat. Sa isang banda, papalapit si Sabrina kay Howard. Sa kabila, pinapanood ni Sharon kasama ang kanyang groom at sa gitna ay si Howard. Ang tanging magagawa niya ay huminga ng malalim at pagkatapos ay natapos ang kabanata. Nagsimula ang susunod na kabanata na silang tatlo ay magkasamang nakaupo sa isang mesa. Si Sabrina ay pamangkin ng groom. Na nangangahulugang sa isang punto, nakatanggap si Sharon ng tulong upang hindi malunod ang kanyang kumpanya. At dahil doon, kailangan niyang maging engaged sa tiyuhin ni Sabrina sa gitna ng lahat ng gulong na ito ay si Howard, na naaalala ang mga sandali na kanilang pinagsaluhan kasama ang dalawang babae. Na naaalala kung paano nila ibinigay ng buo ang kanilang sarili sa kanya. Ngunit kahit na, sa kabila ng lahat, naramdaman niya na ang lahat ng ito ay napakakaiba. Ang tiyuhin ni Sabrina ay tila inoobserbahan siya na may superior na hangin. Nakikita natin ang isang lalaki na tila host, na nag-anunsyo na ang groom ay nagmungkahi ng isang masayang laro para sa kasal. Ang bride at groom ay uupo sa mga upuan. Sa gitna ng hall at sa itaas nila ay may dalawang balde ng malamig na tubig. Magtatanong ang host sa mga bisita tungkol sa couple at kung sino man. Ang makakakuha ng tamang sagot ay makakatanggap ng cash reward at may iligtas ang nabanggit na tao sa malamig na palaygo. Ngunit kung nagkamali sila, alam mo na, ligo ito. Mukhang natuwa ang mga bisita sa ideya at naging masigla. Kaya't magsimula tayo sa groom. Tumahimik ang lahat habang tinatanong ang tanong. Narito na, ilang taon na ang groom? Nagsimulang maghula ang mga tao ng edad. Ang ilan ay nagsabi ng 40, ang iba 42, isa pang nagsabi ng 52. Samantala, nakaupo si Howard mag-isa kasama si Sabrina. Sinimulan niyang makipag-usap. Sinabi na matagal na silang hindi nagkikita. Sinabi niya, oo, masaya siyang makita ulit ito. Tinanong ni Sabrina kung kumusta na siya at sinabi niya, maayos. At ikaw? Sinabi ng host na maliang. Lahat ng sagot, sa edad at dahil doon, mapaparusahan ang groom. Pagkatapos, isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos. Sa groom, na tila nasiyahan sa laro at nagsabing talagang nakakapaso ang tubig. Ngayon naman ay si Sharon Yang, ang bride, ang susunod. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng tamang sagot tungkol sa kanya.
Ano ang mas gusto ng bride, oranges o tangerines? Nagsimula ng manghula ang mga bisita. Ang ilan ay nagsabing oranges, habang ang iba naman ay nagsabing tangerines. Huminga ng malalim si Sharon dahil alam niyang walang isa man sa kanila ang sumasagot ng tama. Naghahanda na siya para sa isang malamig na paliguan ng tubig. Ngunit narinig ni Howard ang tanong at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napansin ni Sabrina na may kakaibang nangyayari sa kanya. Sinabi ng host na ibubunyag na niya ngayon ang tamang sagot. Ang pinakagusto ng bride ay. Tumayo si Howard at sumigaw na ang pinakagusto ng bride ay wala sa alinman sa dalawa. Sinabi ng host na kung masasabi niya sa lahat kung ano ang paboritong prutas ng bride, siya ay makakakuha ng dobleng gantimpala. Medyo nawala ng pag-asa si Howard at sumagot na lang. Gusto niya ng strawberries. Nagulat si Sabrina. Paano niya nalaman iyon? Kahit si Sharon ay hindi makapaniwala na naalala niya iyon. Sinabi ng host na ang sagot ay tamang-tama. Nang muli siyang umupo, tinanong siya ni Sabrina kung paano niya nalaman iyon. Sinabi niyang hinulaan lang niya. Nakita niyang kumuha si Sharon ng strawberry mula sa prutas at kinain ito. Kaya napagpasyahan niyang sumugal. Sige, ngayon ay tanong naman tungkol sa groom, sabi ng host. Diretsong tumingin si Sharon kay Howard na may nagtatakang ekspresyon. Ayaw niyang ganito ang mangyari. Si Howard ay tumingin din sa kanya na tila nag-uusap sila ng walang salita gamit ang kanilang mga mata. Napansin ni Sabrina ang tingin ni Sharon at lumingon din upang tingnan si Howard na pilit itinatago ang kanyang interes. Ayaw niyang sabihin kay Sabrina ang lahat ng pinagdaanan nila ni Sharon. Ilang sandali pa, lumabas si Howard upang magpalamig sa smoking area. Iniisip niya kung ano ang nangyayari. Bakit pakiramdam niya ay nawalan siya ng bride? At bakit ayaw niyang makisali sa laro? May tumawag sa kanya, si Sharon iyon, na nagtanong kung ayos lang siya, at diretsyong sinagot ni Howard na hindi siya okay. Huminto siya sa harap ni Howard at tumahimik ng sandali, tila hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagkatapos, tinanong siya ni Howard kung ano ang nagawa niyang mali. Dahil ba hindi ako sapat na malakas para tulungan ka sa mahihirap na panahon o may iba pa? Nagulat siya, at sinabing ang mga araw na magkasama sila ay ang pinakamasayang mga araw ng kanyang buhay. Nagluto sila ng magkasama at nag-usap tulad ng isang karaniwang magkasintahan, minsang nagtatalo sa mga walang kwentang bagay tulad ng mga teenager. Nagyayakapan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sila ay isang normal na magkasintahan at nagkaroon ng magagandang sandali ng magkasama, ngunit sinira niya ang lahat ng iyon. At pagkatapos, nagsimulang umiyak si Sharon. Hindi alam ni Howard kung ano ang sasabihin sa kanya. Mula sa malayo, pinanood ni Sabrina ang tagpo na pagtanto niyang naging magkasintahan ang dalawa. Pagkaraan, bumalik si Howard sa party at umupo muli sa tabi ni Sabrina, na casual na sinabi na wala namang strawberries sa fruit platter. Binigyan siya ni Howard ng tingin na parang, oo. Tinanong siya ni Sabrina kung siya at ang bride ay nag-date noon. Medyo natigilan si Howard. Sinabi ni Sabrina na talagang halata, sa paraan ng pagtitig nila sa isa't isa, kung paano siya umasta at kung paano rin umasta si Sharon. Hindi siya mukhang inosenteng bisita, at hindi rin mukhang masayang bride si Sharon. Medyo nahiya si Howard at humingi ng paumanhin sa kanya. Ngunit tinanong ni Sabrina kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Wala namang nangyayari sa kanila. Dati siyang nagtrabaho para kay Sharon. At iyon lang. Ngunit kahit gaano man niya tinangkang itago, hindi nagustuhan ni Sabrina ang natuklasan. At, well, gaano man kaganda ang lahat sa panaginip sa loob ng panaginip, sa labas, walang malay si Howard. Hawak ni Sonny ang ulo niya sa kanyang mga bisig, habang siya ay nananatili pa rin sa panaginip. Ang mga batang ito ay gugugol ng natitirang bahagi ng kanilang buhay na nakulong sa isang virtual reality, hahaha. Nalaman na nila. Ang AI Tai Chi ay lumilikha ng mga ilusyon sa isipan ng mga tao batay sa kanilang mga pinakamalalim na takot. Parang Genjutsu, kapag nasangkot ang isang tao sa ilusyon, maaari silang makulong magpakailanman at hindi na magising. Sa loob ng Tsukuyomi, sinasabi ni Sabrina kay Howard na hindi nakakagulat na. Tinulungan siya ni Sharon nang siya ay nasa bingit na. Pagkatapos ng lahat, ginawa lang iyon ni Sharon dahil sa kanya. Malapit nang magsalita si Howard, ngunit nagpatuloy si Sabrina, ngayon ay umiiyak, sinasabi na ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya, ang kanyang mga kilos, at lahat ng tila nararamdaman niya para kay Sabrina, ay peke lang. Ang dalawa ay nagsimulang magbalik tanaw sa mga sandaling kanilang pinagsaluhan. Sila lamang dalawa, sa apokaliptikong mundo, pabalik sa unang panaginip. Hindi alam ni Howard kung ano ang sasabihin sa kanya. Nakita natin ang bride at groom na pinapanood ang eksena. Nakatingin si Sharon ng matalim, at natagpuan ng groom ang
Pagtatalo na nakakatawa, kaya nagkaroon ng ideya si Sharon. Sinabi niya sa groom na titingnan niya kung ano ang nangyayari. Dahil ayaw niyang sirain nila ang kanilang party. Nagsimula siyang maglakad patungo sa mesa. Huminto si Sharon sa harap nila at nagsimulang tumitig ng direkta kay Sabrina. Natumugon ng isang matalim na tingin din. Pagkatapos ay tumingin si Sharon kay Howard na iniisip na ito ay lahat ng isang bangungot. Napansin ng host ang tensyonado na atmosfera sa grupo at mabilis na inanunsyo na nandito silang lahat para ipagdiwang ang pagsasama ng magandang magkasintahan. Kaya ngayon, oras na para magsaya sa isang mahusay na palabas, itinuturo ang kurtina na nagsimulang bumukas. Nang bumukas ito, isang batang babae na may puting buhok at malaking dibdib na nakasuot ng maskara, ang nakita. Maraming lalaking nakasuot ng suit ang pumalibot sa kanya. At nagsimula ang batang babae sa kanyang pagtatanghal. Kumanta at sumayaw siya ng mapanukso na nagpasigla sa mga bisita. Lalo na ang mga lalaki. Ang mga lalaking nakasot ay itinaas ang batang babae sa pamamagitan ng kanyang mga paa at nagsimula siyang maglakad sa ibabaw nila. Na parang nasa isang Madonna na video hanggang sa ibinaba siya pabalik sa lupa sa harap mismo ng. Hulaan mo kung sino. Iniunat niya ang kanyang kamay kay Howard at tinanong kung gusto niyang sumayaw, pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang tainga at bumuulong ng seryoso, sige, tanggapin mo na ito, at pagkatapos ay hinayla siya at sinabi, sumayaw tayo. Sumama si Howard sa kanya, tinatahak ang mga lalaki na nakasot at lahat. Narating nila ang kurtina na nagsimulang magsara na iniiwan silang dalawa sa kabila. Patuloy na hinayla ng batang babae si Howard, ngunit hindi niya naintindihan ang kahit ano. Nagsimulang tanggalin ng batang babae ang kanyang maskara. At nakilala niya ito, si Sonny iyon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit sinabi ni Sonny na tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya at huwag huminto para sa anumang bagay. Kaya, nagsimula silang tumakbo pababa ng isang koridor, hinahawakan ng babae ang kanyang kamay at hinahatak siya. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses na tumatawag sa kanya. Si Sharon ay tumatakbo pagkatapos nila, tinatanong kung saan siya pupunta, kasama si Sabrina na nasa likod niya. Tinanong niya kung iiwanan na naman ba siya at sumigaw na siya ay isang duwag lamang. Naramdaman niyang may mali at lumingon siya. Nakita ang mga bisita na nagsisimulang magbago ng anyo at nagiging mga robot. Patuloy na tumakbo si Sonny ng mabilis hanggat kaya niya, hinahatak ang protag patungo sa isang liwanag. Ang kilalang liwanag sa dulo ng tunnel. Nasa likod nila, sina Sharon, Sabrina, at ang mga robot ay tumatakbo, sinusubukang abutan sila. Ibinigay ni Sonny ang lahat ng kanyang lakas, ngunit halos nahahabol na sila ng mga robot. Palapit na sila sa portal. Halos narating na nila ang liwanag, kasama sina Sharon at Sabrina na nasa likuran lang nila. Parehong iniunat ang kanilang mga braso at sabay-sabay na tinanong kung hindi na ba sila mahal ng protag. Bakit siya tumatakbo mula sa kanilang pagmamahal? Hindi ito maaaring baliwalain ni Howard. Talagang naapektuhan siya ng ilusyon. Ngunit sumigaw si Sonny na wala sa mga ito ang totoo. At pagkatapos, tumalon siya, hinatak si Howard kasama niya papasok sa portal. Sila ay magkasamang nahulog, magkahawak kamay. Habang sina Sharon at Sabrina ay nakatayo roon kasama ang mga robot, pinapanood silang bumabagsak ng mas malalim hanggang sa nagising si Howard mula sa Genjutsu. Naroon si Sonny kasama niya, sinusuportahan ang kanyang ulo sa kanyang kondanggen at tinanong kung kamusta na siya. Sinabi ni Howard na ayos lang siya habang siya ay tumayo, pagkatapos ay tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sonny na iyon ay isang ilusyon. Ang AI Tai Chi ay lumilikha ng mga ilusyon gamit ang pinakamalalim na takot ng mga tao. Ang AI mismo ay nagsimulang magsalita ng direkta sa kanya. Sa lipunan ng tao, naniniwala ako na ang iyong nararanasan ay isang love triangle. Tiningnan ng protag ang panel kung saan nagpro-project ang AI ng isang bagay na kahawig ng mukha. At pagkatapos ay nagpatuloy ito. Subukang abutin ang mas mataas kaysa sa iyong makakaya, hindi ba? Hindi sumagot si Howard, tumitig lang siya sa AI. Muli itong nagtanong. Sinabi ni Howard na tama ang AI, at hinugot ang kanyang laser pistol. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit tama ito, hindi ito tao, kaya hindi ito maaaring humusga sa kanya. At pagkatapos, pinaputok niya ang kanyang sandata. Tumama ang bala sa panel kung saan nagpo-project ang mukha ng AI. Mukhang nasira ang panel, ngunit narinig pa rin nila ang boses ng AI na nagsasabing. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. At pagkatapos ay tumigil na itong magsalita. Akala ni Howard na natalo na nila ang AI, ngunit hindi siya masaya. Napansin niya ang isang bagay sa lupa. Isang wallet. Pinulot niya ito at napagtanto na iyon ay kanyang wallet.
Ngunit anong ginagawa nito rito? Naalala niya nang una siyang dumating sa larong ito at nakipaglaban sa ilang mga robot para iligtas si Sonny. Nahulog ang kanyang wallet noon. Sa loob ng wallet, mayroong litrato ni Sabrina. Nang makita niya ang litrato, naalala niya ang mga salita ng robot. Nakakainis na malaman na nalantad ang kanyang pribadong buhay. Ngunit ang mas masakit pa kay Howard ay hindi mali ang robot. Naramdaman ni Howard ang isang tapik sa kanyang likod, at nang lumingon siya, nakita niya si Sonny. Sinabi niya na madalas sinasabi ng mga tao na napakaganda ng kanyang ina, at ang kanyang ama, well, sabi nila, mukhang halimaw ito. Sinabi ng kanyang ina na siya ay dating isang elegante at maayos na babae na nakatira sa malaking lungsod, may magandang trabaho. At galing sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang hamak na tao lang mula sa probinsya, may simpleng itsura, at walang pera. Nang magsimula siyang manligaw sa kanyang ina, sinabi ng mga tao na nagtatangkang kumagat ito ng higit sa kaya niyang nguyain. Ngunit hindi ganoon. Hindi siya kumagat ng higit sa kaya niyang nguyain. Ngunit hindi naniniwala si Sonny na totoo iyon. Matalino ang kanyang ama at masipag. Isa siyang taong marunong mag-alaga ng isang tahanan at palaging mabait sa lahat. Mabait at mahinahon siya kahit na sila'y nagtatalo. Palaging mahinahon siyang nagsasalita at hindi kailanman nagtaas ng boses. Ang nagtatakda ng direksyon ng isang relasyon ay ang personalidad ng taong karelasyon mo. Hindi makita ng ibang tao ang kanyang mga katangian, kaya sinabi nilang nagtatangka siya ng higit sa kanyang kaya. Ngunit nakita ni Sonny ang mga katangian ng kanyang ama, at kung gaano ito kagaling. Kaya ginawa niya itong kanyang asawa. Tahimik na nakinig si Howard sa lahat ng sinabi ni Sonny. Matapos siyang magsalita, nanatiling tahimik si Sonny ng ilang sandali, naghihintay ng sagot mula sa kanya. Sinusubukan niya siyang aliwin sa kahit anong paraan, ngunit parang hindi ito masyadong nakatulong. Ngunit kabaliktaran, ito ay perpektong gumana. Mas bumuti ang pakiramdam ni Howard pagkatapos ng kanyang sinabi. Hinaplos niya ang ulo ni Sonny at nagpasalamat sa kanya, sinasabing kahit bata pa siya, mayroon na siyang kaalaman. Nagpula ang mukha ni Sonny. Nagsimulang magising ang mga tao. Sa Genjutsu, parang talagang natalo nila ang AI Taichi. Una si Hill 2003, at pagkatapos ay ang mga sundalo na sumama sa kanila. Naalala ni Sonny na sinabi ng kanyang ina na ang isang mabuting tao ay mabilis na nagiging in-demand sa ibang mga babae, kadalasan, pagkatapos ng ilang relasyon, ang mabuting taong iyon ay nakukuha na, kaya kapag nakilala niya ang isang talagang mabuting lalaki, huwag na niyang pakawalan. At tanong ng batang Sonny sa kanyang ina, ngunit paano kung may kasama na siyang iba? Sinabi ng kanyang ina na maganda ang kanyang anak. Kailangan lang niyang ibigay ang kanyang pinakamahusay, at sigurado siyang ang lalaking gusto niya ay tiyak na pipiliin siya. Kaya nag-ipon ng lakas ng loob si Sonny para tawagan si Howard. Sinabi niya na siya ay 18 na ngayon, at sa lalong madaling panahon ay magiging legal na edad para magpakasal. Gusto mo ba? Nagsisimula ng kabahan si Howard na nahuhulaan kung ano ang sasabihin ni Sonny. Ang babae ay nauutol at muling nagtanong kung gusto ba niya, at pagkatapos ay napansin niyang pinapanood sila ng lahat sa paligid, naghihintay na marinig ang kanyang sasabihin. Nahihiya na siyang ipagpatuloy. Lumipas ang ilang oras, at nalutas na ng grupo ang sitwasyon sa demonic AI. Pagkatapos, lumabas ang isang system message kay Howard na nagsasabing, "Congratulations on completing the game mission The Age of Fog. Difficulty: 1. Time: 180 days. Achievement unlocked: Combat Hero. Score: 200 points. End reward: Unlimited Combat Mastery." Dito nagtatapos ang video ngayon mga kaibigan.